What's up mga bida? So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang creamy ice candy na mango flavor. First is himayin ang mangga kagaya ng ginagawa ko sa video. Bali guys, hiniwa-hiwaan ko lang yan. Tapos kinutsara ko para medyo buo-buo yung mga mangga. Mas masarap kasi guys kung nalalasahan yung mangga pagkagat ng ice candy. Kaya ganyan ang ginagawa ko. So next guys is sa kaserola ay maglagay ka ng 1/8 kilo or basta yung 1/4 na cassava flour is kalahati lang yung ginagawa ko. Then nilalagyan ko ng isang tabo or mahigit pa. Then hinahalo-halo ko hanggang sa matunaw siya. Dapat ay talagang tunaw na tunaw yung cassava flour. Tapos guys, kapag ka-sure mo na tunaw na talaga, is pwede mo na siyang isalang. Bali guys, yung paggagamit ng cassava flour, yan ay yung para maging mayabo yung ice candy niya guys. Yung bang hindi siya icy, kahit masyadong tigas yung ice candy mo, hindi siya matagas kakainin. Kumbaga ay mayabo. Kaya ayan guys, isalang na natin. Tapos bali guys ay pwede namang malakas yung apoy, pwede ring mahina. Pero basta guys, kapag ka nakasalang yung cassava flour, is kailangan isinahalo-halo mo talaga. Hindi mo siya pababayaan na basta lang nakasalang. Dapat alalay talaga sa halo. At kapag guys napansin nyo na medyo parang ganyan ang itsura niya, yung lumalapot na guys, malapit na yang maluto. Basta iintayin nyo lang na parang magkristal yung kulay. Kapag nagkristal guys yung kulay, kasi yan tingnan nyo, white na white pa yung kulay. Pag yung medyo naging crystal na or colorless na yung kulay, yan guys ay luto na. Huwag nyo pa sosobrahan ng luto kasi baka naman maging parang tutsinta na yan. Kaya dapat babantayan mo talaga. So ayun guys, sa akin ganyan, pag minsan pinapatay ko na kasi mainit pa naman yan guys, kahit naman pinatay mo na mainit pa yung kaserola, kaya hinahalo ko pa rin ang hinahalo. Tapos ayan guys, nakikita nyo medyo parang nagiging crystal na ang kulay. Next guys is kahit medyo mainit pa yung cassava flour na niluto nyo, kung gusto nyong dumami yung ice candy nyo is dagdagan nyo ng tubig o kaya naman kapag buko juice ang flavor, ilagay nyo yung sabaw ng buko juice. Isinasama ko yun guys kasi dagdag lasa din yun. And then guys, hahalu-haluin nyo uli para hindi mag-icy kasi ang ice candy guys kapag hindi masyadong halo dahil dinagdagan mo nga ng tubig. So maghihiwala yung tubig dun sa cassava flour na niluto. Kaya hahaluin mong mabuti kagaya ng ginagawa ko para sumama yung tubig niya sa texture nung cassava flour. So kapag ganyan guys, nakita nyo tamang-tama na yung lapot, kasi masama din pag sobrang malapot guys. Ilalagay na natin yung hinimay natin na mangga, yung pino. Lagyan din natin guys ng asukal. Yung asukal guys ay depende na yun sa panlasa nyo kung hanggang gaano karami. Bali yung guys yung nilagay ko kalahating kilo. Pero guys kapag ka naman nahalo nyo na yung lahat ng ingredients, pwede nyo namang tikman yan kung tama na sa panlasa nyo. Eh di okay na yun. Bali guys ganyan, halu-haluin uli hanggang sa matunaw yung asukal at mahalo yung mangga or kung kahit anong flavor nyo sa ice candy nyo. Ayan. Medyo mahirap na yun matunaw guys kasi malapot nga yung sabaw, kaya medyo mahirap tunawin yung asukal. Kaya hindi ko pa muna inilagay yung gatas para makikita ko guys kung buo pa ang asukal. Kapag tunaw na ang asukal guys, ay ilagay na natin yung gatas. Bali guys, pwede nyong lagyan ng condensed milk, pwede ding lagyan ng ibap. So, mas masarap lang kasi guys kapag ibap ang nilagay mo kasi creamy siya. Pero kapag naman condensed ay matamis, dagdag tamis pa. Kaya ako guys, ang ginagawa ko, dinalagay ko ay condensed milk para double purpose na. Nadagdagan na yung tamis, tapos naglasa pa siya ng gatas, o diba? Kaya yan, ihahalo na uli natin. Tapos kapag nahalo-halo na yan guys, lahat ng ingredients na yan, bali yung ingredients natin is mangga, asukal, tas yung nilutong cassava flour, at saka gatas. Kapag ka lahat na yan, totally mixture na talaga siya. May nalalaman pang totally mixture yung kumbaga, ibig sabihin is halong-halo na at tamang-tama ng pagkakahalo, ay di okay na yan, pwede na nating balutin. Sa pagbabalot naman guys, bali ang ginamit kong plastic is 1 3/4 by 10 para mas malaki yung pagkaka-ice candy niya. Bali iklian na lang natin. So ayan, tapos gagamit tayo ng imbudo para hindi natatapon yung ating ginagawang ice candy. So gayahin nyo lang guys kung paano ko ginawa.
Charan! Ayan na, tapos na nating balutin yung ice candy at ayan na yung itsura niya. So, ilalagay na natin sa freezer, then bukas matigas na siya and pwede nang kainin. That's all guys. Thank you. Bye!